2 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas! Miyerkules tayo ngayon, 25 ng Oktubre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, presyo ng bigas tumaas na ng 2 piso kada kilo ayon naman sa Grecon. Pilipinas malakasuhan ang China sa International Tribunal. Sandbox website ng Department of Information and Communication Technology napasok ng mga hacker. Pagbibigay ng fuel subsidy, pinabibilis ng Pangulong BBM ng 1 buwan. Mayor Digong kinasuhan na ng grave threat. 240 OFW mula sa Israel at Lebanon humiling ng repatriation sa gobyerno. 3 kandidato naman sa barangay at SK elections. Sa Cotabato at Leyte, patay sa pamamaril. 120 pamilya na wala ng bahay sa malaking sunog naman sa Parañaque. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. 8,000 na ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Maganda umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita. Bad news! Tumaas na ng 2 piso ang kada kilo ng bigas sa mga lokal na merkado. Kinumpirma ito ni James Magmanwa, Pangulo ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o Grecon, matapos na tumaas ang farm gate price ng palay. Ayon kay Magmanwa, sa Visayas pa lamang lumundag na sa 19 o 19 pesos at 25 pesos ang buying price ng fresh at dry palay. Una nang sinabi sa DZRH at sa radyo natin ng Pangulo o Chairman ng Grupong Sinag na si Rosendo So. Tumaas na nga sa 27 hanggang 28 pesos ang farm gate price ng palay sa ilang probinsya, lalong-lalo na dito sa Luzon. At tinutukoy ay ang Isabela at ang Nueva Ecija na Rice Granary of the Philippines. Aasahan na rin daw ang pagsirit ng presyo ng kada kilo ng bigas sa 50 pesos sa mga pamilihan sa mga susunod na araw dahil babawiin din naman ng mga trader ang kanilang dagdag na kapital. Balak ng gobyerno na kasuhan ang China sa International Tribunal for the Law of the Sea matapos na salpukin ang 2 barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya, kabilang dito ang maraming opsyon ng Pilipinas para papanagutin ng China. Sinabi ni Malaya na may listahan na ang DFA at ang Philippine Coast Guard ng mga paglabag sa ginawa ng China sa West Philippine Sea. Pero nilinaw na opisyal ang Pangulong BBM at ang security cluster pa rin ng gobyerno ang may pinal na pasya kung kakasuhan ba sa International Tribunal ng China batay sa resulta ng investigasyon. Isinisyo naman ng China sa Amerika ang nila'y mga labag na aksyon at pangudyok ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, pinalalakas ng US ang loob ng Pilipinas dahil sa pagsuporta nito sa illegal na gawain ng bansa at nagpadala pa ng military aircraft at barko. Binanatan din ni Mao ang pagtindig ng Amerika sa mga pagtatangka ng Pilipinas na ayusin ang nakasadsad na BRP Sierra Madre sa kanilang Renai Jiao o yung sa Ayungin Shoal. Binigyan din ni Mao na walang puwang ang US sa bilateral issue sa pagitan ng Pilipinas at China at ipinagtatanggol lamang nila ang kanilang soberenya sa teritoryo. Hindi pa kailangan ng Pilipinas na igiit ang Mutual Defense Treaty nito sa Estados Unidos. Ito naman ang sinabi ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner matapos manggain ng China 2 barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay Browner, igigiit lamang ang Defense Treaty sa mas seryoso sadyang pag-atake sa mga barko ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone nito. Hindi niya rito kasama ang maliliit na banggaan gaya ng nangyari nitong weekend habang nasa resupply mission ang mga barko ng Pilipinas.
Pinag-usapan naman sa telepono ng mga security official ng Pilipinas at Amerika ang pagsalpok ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Tiniyak ni U.S. National Security Advisor Jake Sullivan kay National Security Advisor Eduardo Anyo ang commitment ng U.S. na i-invoke ang Mutual Defense Treaty sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa mga assets ng Pilipinas sa pinagtatalunang bahagi ng karagatan. Muling iginit ng Washington ang pagtindig nito sa Pilipinas at pagkondena sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Pinag-usapan din ng dalawang opisyal ang mga nakakasang US-Philippine engagement at mga hakbang para palakasin pa ang close partnership ng magkaalyadong bansa. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang Department of National Defense sa suportang ibinigay ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas. Kaugnay na ito ng nangyaring pagbangga ng Chinese vessel sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kinilala ni DND spokesperson Director Arsenio Andolong pagkondena ng France, Japan at South Korea sa nangyaring pambamangga. Tinawag nilang illegal, agresibo at provokatibang nangyaring pagbangga ng mga barko ng Pilipinas sa loob ng West Philippine Sea. Samantala, Ambassador ng China sa Pilipinas dapat nang pauwiin ayon naman kay Senator Joel Villanueva. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa Rich 28. Good morning, Raymond. Panahon na upang pauwiin sa Beijing ang ambasador ng China sa Pilipinas. Ito ang mungkay ni Senate Majority Leader Joel Villanueva kasunod ng sadyang pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa resupply ship ng Pilipinas patungo ng Ayungin Shoal na Onaiza May 2. Ayon kay Villanueva, hindi katanggap-tanggap ang iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Dapat lang kondinahin ang lumalala nilang pag-atake at tumitinding harassment. Diin ng senador, mas makabubuting palitan ng China ang kanilang ambasador sa Pilipinas na si Wang Xilian nang marunong kumilala sa ating soberenya at sumunod sa international law. Dahil dito ay suportado ng senador ang dagdag budget para sa Philippine Coast Guard upang lalo nilang magampanan ang kanilang tungkulin na pagbabantay at ipaglaban ang ating soberenya sa West Philippine Sea. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga sa mga Pilipino sa Taiwan, sa Taipei at sa mga suki natin dyan sa Hong Kong. Lilikha naman ang 220,000 trabaho para sa mga Pilipino. Ang matagumpay na biyahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa Saudi Arabia nitong isang linggo. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, naselyuhan dito ang 4 na landmark business deal sa pagitan ng mga kumpanya ng Pilipinas at ng Saudi. Kabilang ang $3.76 billion na kasunduan sa pagitan ng ARCO at Association of Philippine License Agencies for the Kingdom of Saudi Arabia. Nilagdaan din na niya ang kasunduan para sa lumalaking demand ng mga Pinoy labor sa Kingdom of Saudi Arabia sa ilalim ng Saudi Vision 2030. Napasok naman ang mga hacker ang sandbox website ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Ayon kay DICT spokesperson Assistant Secretary Renato Paraiso, ang nasabing website sinasagawa ang vulnerability assessment and penetration testings ng mga developer. Pero klinaro na Paraiso, wala naman personal at sensitibong impormasyon o malagang bahagi ng website na nakompromiso. Nilinaw din ng opisyal na hindi nahack ang web portal o website nila na http://www.dict.gov.ph. 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, mga misi, sa amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitaplan Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misi, sa challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Greenhouse mula sa Department of Agrarian Reform natanggap ng mga magsasaka sa Panuypuy, Calbayog, Samar. Detalye ng balita mula sa 90.9 Radyo Natin Lawang mula kay Irene K. Nazareno. Good morning, Irene.
Bagamat kabilang ang Panoypoy sa pinakamalayong barangay sa lungsod ng Calbayog, hindi naramdaman ng mga magsasaka na pinapabayaan sila ng gobyerno. Lubos ang pasasalamat ni Ginoong Pedro Abajo, presidente ng Panoypoy Farmers Association, nang i-turnover ng Department of Agrarian Reform ang greenhouse facility at iba't ibang kagamitan sa pagsasaka. Kaya hinikayat niya ang kanyang mga miyembro na kunin ang pagkakataong ito na magtanim ng mga gulay dahil pagkatapos ng 3 buwan, maaari nang umani at kumita. Prioridad ng DAR ang pagbibigay ng mga makabagong kagamitan sa pagsasaka, pataba at input sa mga organisasyong benepisyaryo ng agrarian reform upang tulungan na maging produktibo ang mga iginawad na lupain at matustusan ang anumang kinakailangan sa mga mamimiling institusyon. Samantala, kamakailan, isang marketing agreement ng DAR mula sa Calbayog City District Jail bilang isang nakahandang pamilihan para sa mga produkto ng PFA sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty at Enterprise Development and Economic Support. Ayon kay City Agriculturist Engineer Tichi Pagunsan, siya ay nagpapasalamat sa pagiging katuwang ng DAR sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at ang kanyang tanggapan ay magbibigay ng kinakailangang pagsasanay sa nasabing grupo ng magsasaka. Yan ang report mula dito sa DYRN Radyo natin 90.9 Lawang. Ako si Irene Kina Zareno, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Irene. Masantos yung kabasanid si Kemin sa ating mga kababayan dyan sa mga Tarem, Pangasinan. Magandang umaga din sa mga taga Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. Buenos dias sa mga taga Zamboanga, ha? At syempre sa mga suki natin dyan sa Castillejo, Zambales, na malapit lamang po sa sa West Philippine Sea, at magandang umaga din ho sa mga taga Candelaria, Quezon. At syempre, Mary Kay Ann Supera, magandang umaga, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Tako muna tayo sa bandang norte. Muling bubuhayin ang karangyaan ng kalikasan, seremonyal na paglulunsad ng lokal na reforestation initiative sa probinsya ng Kalinga. Yan po naman ang ibang balita sa atin ni Hilda Cortel Chico mula sa 103.7 Radyo natin Tabuk. Naimbag na bigat na Hilda. Naimbag na bigat sa magkasanib na pagsisikap na pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga at ng Department of Environment and Natural Resources, ang ceremonial launching ng Local Reforestation Initiative ay isinagawa umaga ng 20 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Malalaw Community Watershed. Ang pagsisikap na ito ay nagmarka ng isang milestone sa pangako ng rehiyon sa pangangalaga sa ekolohiya at pagpapanatiling pag-unlad nito. Ang kaganapan ay itinaon upang tumugma sa buwan ng kooperatiba at ang 34th Statistics Month at Indigenous Peoples Month. Naging saksi sa magkakasanib na sponsorship ng ilang pangunahing entity kabilang ang Office of the Provincial Cooperative and Enterprise Development Office Arlene B. Oyando, ang Provincial Statistics Committee at ang Office of the Provincial IPMR. Sama-sama inulit ng mga stakeholder na ito ang kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kapaligiran at pagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na komunidad. Ang Office of the Provincial Government, Environment and Natural Resources Officer at estratehikong pagpaplano sa matagumpay na pagsasagawa ng naturang proyekto. Ang sigasig at pakikipag-ugnayan mula sa PLGU Kalinga, Penro Kalinga at Konseho ng Barangay ng Malalaw ay nagbigay diin sa nagkakaisang prente ng komunidad sa pagpapaunlad ng mas luntian na papanatiling kinabukasan. Ang aktibong pakikilahok ng Special Action Force Company, ang 14th Special Action Battalion, PNP SAF, lalong nagpalakas ng diwa ng pagtutulungan na binibigyang diin ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos sa pagpapanatili ng balanseng ekolohiya. At yan ang pinakahuling ulat mula dito sa 103.7 Radyo natin Tabuk. Ito si Hilda Cortel Chico, inyong naging tagapagbalita. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Hilda. Magandang umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today. Kunot ba kayo? Kunot noo ba kayo dahil sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on test sa chocolate, mud, and sebum on cotton, gawa po ito ng ACS. Umakyat na sa 3 patay sa Cotabato City matapos pagbabarilin habang nagkakabit lamang ng campaign tarpaulins.
para sa barangay at SK election. Report ng Cotabato City Police, kinilalang nasawi na sina Alpar Singh Ayunan Pasawiran, kandidatong kagawad ng barangay Kalanganan 2. Si Nur Muqtadin Butukan, kandidatong kagawad naman ng Rosary Heights 12, at Faisal Abbas, isang residente. Sugatan naman ang dalawa pang residente na sina Saipul Sapalon at Pajid Daud. Arestado ng mga polis ang 12 suspect at na-recover naman ang 3 baril at 2 handheld radio. Bawal baklasin o sirain ng Commission on Elections ang mga campaign material na nasa loob ng private property. Idiniklara itong unconstitutional ng Korte Suprema matapos katigan ang petition for certiorari, prohibition and mandamus ng St. Anthony College of Roa City laban sa COMELEC. Binigyan din ng Supreme Court Bank, hindi maaaring ikasar ang COMELEC ang Oplan bakla sa mga pribadong individual na sumusuporta sa isang kandidato o political party. Matatandaan na kinumpiska at winasak ng COMELEC ang mga nakapaskil na tarpaulin, poster at murals sa loob ng St. Anthony College noong 2022 elections. Nagpasa naman ang COMELEC ng resolusyong haharang sa proklamasyon ng mga mananalong kandidato sa barangay at SK elections kapag sila'y may nakabimbing kaso. Partikular na mga kandidatong may nakabimbing reklamo dahil sa premature campaigning, illegal campaigning, vote buying at iba pang grounds ng disqualification. Nakasaad sa resolusyon na may basbas na rin ang COMELEC ang pagkansela sa kandidatura, pagdedeklarang nuisance candidate at disqualification orders laban sa mga lalabag na kandidato. Otorisado ang presiding commissioner ng bawat division at ang chairman na mag-issue ng order of suspension laban sa proklamasyon ng mga pasaway na kandidato. Tensyon sa Abra, hindi salamin ng tahimik na sitwasyon ng halalan sa Cordillera. Detail ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy. Sa kabila ng mga security concerns sa lalawigan ng Abra, umaasang COMELEC Cordillera na magkakaroon ng maayos na barangay at sangguniang kabataan elections sa Cordillera Region sa Oktubre 30. Sinabi ni COMELEC Regional Director Julius Torres, tiwala sila sa kakayahan ng AFP at PNP na magpapanatili nila ang mapayapa at maayos na halalan. Anya, lagi nang naging tuunan ng pansin ang lalawigan ng Abra tuwing magaganap ang halalan. Gayunman, tiniyak ni Torres na malalampasan ang anumang pagsubok sapagkat ang sitwasyon sa Abra ay hindi naman salamin ng buong Cordillera. Samantala, sinabi ni Baguio Benguet Election Supervisor Attorney Julia Capuyan na walang security issues sa Baguio at Benguet. Ang tanging issue naman sa lalawigan ng Apayao ay ang hirap sa pag-deliver ng mga accountable election forms sa layo ng mga polling areas. Ayon kay Apayao Provincial Election Supervisor Nicasio Acob, ang lalawigan ng Apayao ang pinakatahimik sa rehiyon tuwing panahon ng halalan at kahit hindi eleksyon. Tahimik, maayos at mapayapa rin ang paghahanda ng halalan sa Mountain Province at Ifugao. Sinabi naman ni Kalinga Election Supervisor Attorney Dexter Cawis, sa kabila na isinailalim sa yellow category ang barangay Babungtot sa Lubuagan, Kalinga, ay wala itong kinalaman sa matinding alitang politikal. Nag-withdraw niya bilang Board of Election Inspectors ang mga guro sa 3 presinto sa barangay Babungtot dahil sa alitan ng 2 tribo. Papalitan sila ng mga pulis na magsisilbing Special Election Board. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just take Gina. Magandang umaga din sa mga tagarang barangay 179 dyan sa North Caloocan. Mga internally displaced persons ng 2 barangay sa Dato din sa Insuat maaaring makaboto sa Lunes matapos magkasundo ang 2 magkalabang pamilya. Detalye na balita mula kay Jun Dimakuta, Karis 19. Assalamualaikum, Jun. Sumayo din ang kapayapaan, Kuyang Angel. Ipinatawag ng mga local authorities ang 2 magkalabang grupo at pamilya mula sa barangay Ambuludto at barangay Sapalan sa bayan ng Dos o itong Dato Odin Sinso at Maguindanao del Norte upang pag-usapan ang mga posibleng hakbangin para sa ikaresolba ng rido sa layuning makaboto na ang mga IDPs mula sa 2 barangays na apektado. Sa nasabing dialogue, dumalo sina Ambuludto Barangay Chairman Kate Sinsuat at isang IDP leader na si Nasruddin Salik. At sa kabilang partido naman ay naroon din si Sapalan Barangay Chairman Eden Mantawil.
Matapos sa mahabang oras ng diskusyon o mapayapang pag-uusap, napagkasunduan ng dalawang panig na mga internally displaced persons mula sa dalawang barangays ay maaari na makabalik sa kanilang mga tahanan at maaari na rin silang makaparehistro para makapag-participate sa pagboto sa nalalapit na barangay and sangguniang kabataan election sa Lunes. Ang pagkakasundo ay na-witness nina MILF Ajag Nor Ali Alamada, 6th ID Assistant Division Commander of JTF Central, Brigadier General Nasser Lidasan, 6th Offers Infantry Brigade Deputy Commander Colonel Ricky Bonayog, Colonel Tristan Tolentino, Commanding Officer of the 2nd Mechanized Infantry Battalion, Police Colonel Salman Sapal, Provincial Director of Maguindanao del Norte, Police Major Reggie Albeliera, 2 MPS Chief of Police, Dato Israel Sinswat, 2 Municipal Administrator, 2 Legal Officer Attorney Muhajirin Lauban at MDRRMO by Moni Ayaw. Ang pagkaresolba ng issue sa peace and order sa dalawang barangays ng 2 Maguindanao del Norte ay labis na pinasasalamatan ng mga residente na may kalayaan na silang bumoto sa kanilang mga mapupusuang barangay and SK candidates. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sukran, June. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Inilunsad naman ng Commission on Elections ang online precinct finder ilang araw bago ang barangay at SK elections sa Lunes. Ayon sa poll body, available na ito ngayon at pwede nang ma-access ng mga rehistradong botante sa link na precinctfinder.comelec.gov.ph/voter_precinct. Kailangan lamang na botante na ilagay ang kanyang buong pangalan, petsa ng kapanganakan at petsa ng registration para mahanap ang kanilang polling place at precinct number. Sa mismong eleksyon, ang mga botanteng may edad 15 hanggang 17 ay bibigyan ng isang SK ballot habang ang mga edad 18 hanggang 30 bibigyan naman ng isang SK at regular barangay ballot. Pinagtibay naman ng Korte Suprema ang desisyon nitong ideklarang unconstitutional ang pagpapaliban ng barangay at SK elections noong Disyembre ng 2022. Ibinasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Office of the Solicitor General dahil walang bago naman sa mga punto nito. Sa motion ng OSG, ginit nitong balido at dumaan sa due process ang Republic Act 11935 na naglilipat ng December sa barangay at SK elections mula sa October 30 ngayong taon. Gayunpaman, kinilala pa rin ng Korte Suprema ang kahalagahang matuloy na ang barangay at SK elections sa huling Lunes ng Oktubre salig sa Operative Pact Operative Pact Doctrine. Sinabi din ng Korte Suprema na ang pagpapatupad ng karapatang makaboto ay kinakailangang genuine periodic elections at interval ng hindi dapat matagal. 25 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ayan, sa mga may lakad, sa mga mag-iikot kasama sina kapitan at sina kagawad, at doon sa iba pang mga kumakandidato, magbaon kayo ng family alcohol. Proteksyon laban ho sa mikrobyo. Dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, alang problema. Hindi po manunuyong inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Yung mga kumadrona nandyan ngayon sa Nueva Ecija, ingat kayo Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Nasa Muntinlupa Public Market ngayon si Noche Cacas. Noche, good morning. Mayong buntag, Kuya Angel, narito na ang presyo ng mga punahing bilihin dito sa Muntinlupa City Public Market ngayong Wednesday morning. Ang bigas, Kuya Angel, yung special, kamahal dito, 58 pesos ang kilo. Habang ang pinakamurang bigas naman, yung regular milled rice,
41 pesos. Mataas yung bangos dito, Kuya Angel, nasa 200 ang kilo. Yung tilapia, tumaas din, nasa 150, habang ang galunggong nakapako pa rin sa 240 ang kilo. Ang beef rapa naman na Kuya Angel, 420 pa rin ang kilo. Yung beef brisket, 380. Ang kasim, 290. Liempo, 330. Habang yung manok nakapako pa rin sa 175 ang kilo. Ang itlog, bawat isa, yung medium size, 7 pesos. Ang ampalaya naman na Kuya Angel, 90 pesos ang kilo. Yung sitaw, 80. Pechay native, 70. Kalabasa, 60. Ang talong, 80. Habang yung kamatis tumaas, nasa 110 ang kilo. Ang carrots naman na Kuya Angel, 140 ang kilo. Yung habichuela sa 90 pesos. White potato, 190 ang pechay bagyo, 100. Abang yung sayote, nakapako sa 40 pesos ang kilo. Ang sibuyas pula naman, yung local, 130 ang kilo. Garlic imported, 140, habang yung luya na local, 160. Isama na rin natin yung siling labuyo na hindi pa rin bumababa, nasa 400 pa rin ang kilo. Ang kalamansi naman na 80, lakata 90, latunda na 70 pesos, papaya solo sa 40 pesos, habang yung mangga nasa 190 ang kilo. Ang sugar white, 84 pesos ang kilo, sugar was 80, yung sugar brown 78 pesos, habang kung kayo ay magsasangag ng umaga gamit ang palm oil, 350 ml, 26 pesos, habang yung palm oil 1 liter, 72 pesos. Marami ang naghahanap ng coconut oil, isama ko na rin, 350 ml, 28 pesos, habang ang coconut oil na 1 liter, 74 pesos. Yan ang presyo ngayon. Medyo magkano ulit? Sibuyas magkano? Ang sibuyas local Kuya Angel, 130. 130. Okay. Meron sapat na supply, ha? May sapat na supply Kuya Angel. Hindi kailangan na imported. Hindi kailangan local dapat kailangan Kuya Angel. Dapat mas masarap yung mga tanim ng ating mga magsasaka. Lalo na yung maliliit Kuya Angel na sibuyas. Yes. So, yung mga imported na sibuyas, wala na ilami. Ay, wag yun. Nakasampung piraso ka na hindi po pambalasahan, samantalang yung local natin, isa lang kailangan mo. Bastante na, di ba? Mali naman. Magkano? Pwede papatin Kuya Angel. Magkano pinakamahal na bigas? Ang pinakamahal na bigas dito Kuya Angel sa Muntinlupa City Public Market ay 58 pesos ang kilo, yung local. Local, ang imported? Ang imported, 56. Paano mo malalaman kung imported o local? Ay, yun lang. Hindi talaga Kuya Hindi, Angel. paano mo nga malalaman? Paano mo sinasabi ba nila, ito imported to, ito local? 56 imported. Meron? Nilalagay nila Kuya Angel, commercial imported rice yun. Nilalagay na nila yun. Okay. Pero saan galing? Baka commercial imported rice galing sa Isabela. Nilalabas na commercial Kuya Angel. Ang pinakamurang bigas naman sa imported rice Kuya Angel, alam mo kung magkano sa commercial? Magkano? 43 pesos. Magkano? Yung regular milled rice nila. Magkano? 43. 43? Uy! 43 pesos yung commercial rice na imported. Mas mura sa well-milled natin? Ay, oo. Oh. Milled natin na Kuya Angel, 45 pesos. Talaga, ha? O siya, sige. Iparating natin dyan sa Bantay Bigas, ha? Mas mura pa rin. Maraming salamat. Si Noche Kakas live mula po sa Muntinlupa Public Market. Maganda umaga, Pilipinas! Nawawala na ang banta ng African Swine Fever o ASF. Ito naman ang sinabi ni Agriculture Undersecretary Sam Sami ng Patuan sa kanyang talumpati sa 9th Regional Organic Agriculture Congress sa Negros. Pero ayon kay Yusek Ampatuan, mananatiling hamon sa gobyerno ang pagkontrol sa ASF hanggat walang bakuna sa bansa. Binigyan din pa ng opisyal na kailangang palakasin ang production ng baboy sa mga lugar na ASF-free kung hindi kukulangin ang supply sa holiday season. Sino kayang nakausap ni Yusek? Ni Yusek Samsamin para sabihin niyang nagwiwi na yung banta ng ASF. Ala pa nga bakuna eh! Huwag ganun, lalong magiging confident yung ating mga kababayan eh. Paigtingin nyo yung inyong kampanya para matulungan yung mga magsasaka. Hindi yung sasabihin nyo, relax na kayo, okay na, mihina ng problema natin sa ASF. Ala pang ang bakuna eh.
Samantala, asahan naman ang pagigting pa ng police visibility sa Entertainment City. Ito'y matapos na makatanggap ang Philippine National Police ng 8 patrol cars mula sa Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, ang charitable arm ng Bloomberry Resorts and Hotels Incorporated. Isinagawang turnover ng donasyon ng mga patrol cars matapos aprobahan ng BMCI ang pagbibigay nga ng 10 milyong piso sa pambansang pulisya pambili ng mga bagong patrol car. Ayon kay BCFI President Donato Almeda, malaking tulong ang mga naturang patrol car sa Southern Police District para mapalakas ang kanilang police visibility at pagtugon sa mga security concerns. Samantala, pagbaba ng bilang ng mga namamatay sa bloodless anti-drug campaign ng gobyerno, pinapurihan naman ng Kamara. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigunan, RH12 Manang Milky. Manang Milky. 52% ang ibinaba sa bilang na mga nasawi sa anti-illegal drug campaign ng Marcos Jr. administration. Ayon kay Congressman Robert Ace Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, magpapatuloy ang pagdinig ng komite para mapagbuti pa ang kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, mula sa 40 na nasawi noong 2022 hanggang 2021, nakapagtala lamang ng 19 noong July 2022 hanggang September 2023. Sinabi ni Barbers, isa sa pag-aaralan ng kanyang komite kung kailangan ng karagdagang batas para mapalakas pa ang kampanya laban sa droga. Una rito, pinatitiyak ni Barbers sa PDEA na malakas ang kasong isinampa laban sa mga nagpasok na ipinagbabawal na gamot sa bansa. Ginawa ni Barbers ang hamon ng saksihan ang pagsunog sa Cavite ng 6 na bilyong pisong halaga ng illegal na droga na nasa kustodiya ng PDEA. Iniimbestigahan ng komite ni Barbers ang nakumpiskang 3.6 billion pesos na halaga ng shabu sa isang warehouse sa barangay San Jose, Malino, Mexico, Pampanga. Bukod pa dito ang shabu extender na nakuha naman sa isang abandonadong sasakyan sa parking lot ng isang supermarket sa Mabalacat City, Pampanga. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Evan lang ng Las Vegas, Nevada, magandang umaga. At magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Saskatchewan, Canada. Isang lalaki ginagamot sa ospital matapos manlaban sa mga pulis. Kasunod isang bypass operation sa Canangan, Leyte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Isang lalaki na baril sa bypass operation ng PNP sa bayan ng Canangaliti matapos manlaban ginagamot sa ospital. Kilala ng PNP ang suspect si Nuni alias Itoy, 40 anyos, fighting cock handler, residente ng sitio Bagalungon, Barangay Poblasyon, Cananga. Nangyari insidente sa sitio Bagalungon, Poblasyon, sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP, mga otoridad nagkasa ng bypass operation na bilhan ng suspect ng isang sachet ng shabu sa posisyon ng 12 sachet ng shabu. Nang makatunog ng pulis ang katransaksyon ng paputok ito ng baril sa operatiba, gumanti naman ang kapulisan, tinamaan ng suspect sa katawan at kaya tinakbo ito sa ospital at nakuha ng ng 7 pakiting shabu sa kanyang posisyon. Nakumpiska ng kapulisan lahat ng illegal na droga nagkakalagang 900,000 pesos, kalibre 22 na baril, may 5 bala, isang box na may laman na 40 bala ng baril at mga drug paraphernalia. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagang salamat Jimmy. Samantala, 30 nego stalls ng Dole Livelihood Project na ipagkaloob sa 30 beneficiaries sa Tondaligan Beach. Ito po naman ay sa Dagupan City. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38 Freddy. Labis ang kasiyahan ng 30 mga benepisyaryo ng Nego Stall na ipinagkaloob ng Department of Labor and Employment sa mga self-employed, solo parents, senior citizen at PWD mula sa mga barangay ng Bunuan, Gesit, Binlok at Bukig. Magagamit nila ito bilang panimula ng kanilang kumikitang kabuhayan. Ang Nego Stall ay may kasamang maliit na LPG tank with burner at ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez, magkakaloob din ang LGU ng panimulang puhunan sa mga
mga benepisyaryo at tutulungan din sila na ipwesto ang kanilang mga stall sa lugar na dinadaanan ng mga tao sa Tondiligan Beach at tuturuan din sila kung anong panindang pagkain ang magiging patok sa mga nagtutungo sa beach. Pinangunahan ng turnover ng nego stall nila Mayor Belen Fernandez, Mr. Eric Gairlan ng Dole Central Pangasinan Field Office, Peso Manager Joy Shapno, City Engineer Josephine Corpus, City Market Division OIC Judy Narbasa at Tondaligan Park Administrator Mr. Albert Gregorio. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Ares 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Salamat, Freddy. Ay sana dyan sa mga nego stalls na yan, meron ding ibinibentang tangerine chocolate. Ano ha? Oo, ha? Governor Helen Tan, baka pwede kayo makapag-ugnayan kay Guico ng Pangasinan. Ano ha? Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung mga magniniyog na dati umaasa sa kopra, abang ngayon mga MSMEs na dahil sila po ay nagpo-produce ng dekalidad ng mga cacao beans at ginagawa po namang tsokolate kaya ang brand nila ay Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Yan po yung kanilang website. Ano? I-check ho ninyo doon kung ano yung available na mga variants ng kanilang mga napoproduce na tsokolate. Yung pong mga raw material na ginamit dyan, lahat locally produced. Kaya ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang tatangkilik sa mga produktong gawang atin, kundi ang kapwa Pilipino. Kaya dun ho sa mga nagbabalak magregalo ngayong Pasko, agahan daw ho ninyo ang pag-place ng order nang sa gayon makahabol yan sa Christmas season. 0919-095-5935 o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Magandang umaga, Pilipinas! Mga ilegal na pinutol na kahoy nasa bataman ng PNP sa checkpoint sa highway ng Abukay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37 Danny. Nasabat ng mga otoridad sa nakalatag na checkpoint ang isang XLT jeep na may lulang mga ilegal na pinutol na kahoy sa Roman Superhighway sa Barangay Kapitangan, Abukay, Bataan. Sa ulat ng Abukay PNP ni Major Winston Norte, ganap na alas 11:40 ng umaga kahapon nang masabat nila sa checkpoint ang isang XLT type jeep na kulay maroon na may plaka itong CMX 488 na may lulan itong mga illegal na pinutol na puno ng mangga na ang mga sakay nito ay sina Pablito Pagyo Chavez, 67 anyos at Darren Villegas Ching, 30 anyos, nakaporesidente ng Barangay Kulisarmo sa Bataan. Nakumpiska sa kanila ang 45 board pit na nagkakahalaga ito sa kabuuan na 23,512 pesos. Naharap naman ngayon sa kasong PD 705 ang dalawang mga nadakip na ngayon ay nakadetain sa Abukay Detention Facility. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino! Maraming salamat, Danny, at magandang umaga po kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga sa mga taga-Pampanga, may abakikayungan sa ating mga suki dyan sa Pampanga. At magandang umaga din po sa mga taga-Philippine Coconut Authority at mga taga-DNR. Ang tanong ho ng mga residente ho ng San Narciso, Quezon bakit daw parang astig ho itong si Ryan Go na developer nitong Amihan Cove Resort Residences. Paalala nga pala ha, baka madali ho kayo ng mga scammer na nagbebenta nito pong Amihan Cove Resort and Residences. Sabi po ng HLURB, wala hong permit itong magbenta dahil sa dami ho ng mga violation. Abay, mantakin ho ninyo, namutol pala ito ng mga bakawan ng walang clearance mula ho sa DNR. Namutol ng puno ng walang permiso mula po sa Philippine Coconut Authority. Pero mukhang bagyo talaga itong Alan Yap. Ito pala ang mister ni Mayor Pobel Yap ng San Narciso, Quezon. Kaya pala kung umasta, parang sabi niya, kami ang batas! Yes, ay maganda umaga sa mga taga-PCA at mga taga-DNR. Ano na? Meron na ho ba kayong balita tungkol ho sa mga isasampan nyo reklamo o puro lang kayo amba? Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yun ang malungkot dito Yung mga lokal na opisyal para bang may feeling sila ng immunity.
Paano nga ba namang hindi na iisiping immune sila sa immune ho sila sa batas? Nakita naman wanton violation, 1,000 puno pinutol. May report na yung lokal na PCA, yung Philippine Coconut Authority. May report ng DNR na may mga pinutol na bakawan. Pero bagyo itong Alanyap at saka Ryan Go. Tuloy pa nga pagbebenta ng kanilang mga yung Amihan Cove Resort kahit walang permit mula sa HLURB. Iba. Buti pa si John Lloyd. Inamin na girlfriend niya ang artist na si Isabel Santos. Yan ang chika sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie. Kaswal na inamin ni John Lloyd Cruz na girlfriend niya ang artist na si Isabel Santos. Sa panayam sa kanya ni Boy Abunda kahapon sa programa nitong Fast Talk with Boy Abunda, hindi pinalagpas ni Kuya Boy ang pagkakataong matanong ang premyadong aktor kung ano ang relasyon nila ni Isabel. Ang sabi ni John Lloyd, girlfriend niya si Isabel at boyfriend siya nito. Boring daw ang kwento ng kanilang love life. Hindi naman daw taga-showbiz si Isabel. Nagkakilala lang daw sila sa unang art gallery na pinuntahan niya ang West Gallery sa West Avenue, Quezon City. Ang art gallery nito ay pag-aari ng magulang ni Isabel na sina Soler at Mona Santos na kilala ring mga artist. Si Isabel ay apo ng premyadong cartoonist at painter na si Mauro Malang Santos. Nung nagpahinga sa showbiz si John Lloyd ay sinubukan niya ang arts at kung saan ay nagkaroon siya ng one-man exhibit sa West Gallery. Doon daw sila nagkakilala ni Isabel Santos at nabuo ang magandang relasyon. Hindi raw nakikialam si Isabel sa trabaho niya bilang aktor at bihira lang daw nila itong pinag-uusapan, pero malaki raw ang nabago ni Isabel Santos sa kanyang buhay. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Alam nyo, yan ang bagong racket ngayon ng Kasi di ba, sino mang magdedetermine ang totoong presyo ng isang artwork? Di ba? Kaya marami ho sa mga sa mga developer, yung mga contractor, ang binibigay artwork. Yan o kanilang panuhol sa mga nagbibigay sa kanila ng pabor. Tapos syempre, yan ang magiging basihan na ng presyong yun. Ayos naitatago, Anyway, happy 51st anniversary sa Public Attorney's Office, Justice President Rueda Acosta. Congratulations sa pagdiriwang po ninyo ng 51st anniversary ng Public Attorney's Office. Alam mo ninyo, isa sa mga pinakamasipag hong opisyal at pinagkakatiwalaan ay ang itong si Justice President Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Hindi yan, ito muna. Mahiwagang tunog. 8,000 lang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Ayan. Ang inyo pong sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text sa empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ang clue, actually, muntik-munti ka na makuha ang clue, yung clue pa rin kahapon. Isa sa mga items na hinahanap natin dyan, isang bagay na mahaba, na kuminsan malambot, kuminsan matigas. Magandang umaga, Pilipinas! 8,000! 8,000 po ang naghihintay na premyo sa ating Mahiwagang Tunog. Ayan, para may pambili ho tayo ng tangerine chocolate. Okay. At para ho naman sa mga sugi natin dyan sa Central Luzon, tuloy po yung alok sa atin ng Westchester Realty. 20,000 pesos all-in down payment sa lahat po ng mga ready for occupancy unit. Dyan po sa Sibero Mabalacan, Sibero Bacolod at Samira. At pero din po dyan sa Sibero Prestige. Matakin ho ninyo. After 5 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede na kayong maglipat bahay agad para matirhan nyo ang inyong bagong bahay. Tumawag po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Mantakin ho ninyo. Nandun ho sa township, sa loob mismo. Hindi na kayo bibiyahe palabas. Pagka kayo po dyan ho nakatira, hindi nyo na kinakailangang matraffic dahil nandyan ang simbahan, nandyan ang eskwelahan, nandyan ang palengke, nandyan ang mga grocery, nandyan din ho munisipyo. Ospital na lang ang kulang. Ayan, Kaya ano pang iniintay nyo? Tawag na ho dun sa mga numerong binabanggit ho natin at magpa-reserve. May chance pa kayong magkaroon ng bagong kotse dahil kung kayo ho kayo magpa-reserve, matik ka. Meron ho kayong entry para sa
bagong kotse. Kaya ano pang iniintay nyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Iniutos naman ng Pangulong Bongbong Marcos na gawing simple at mas madali ang pagbibigay ng fuel subsidy sa transport sector. Ayon kay Energy Secretary Rafael Otilia, sa halip na 3 buwan, nais ng Pangulong BBM na gawing 1 buwan na lamang ang probisyon o ang pagkakaloob ng fuel subsidy. Sa ngayon kasi, dapat munang hintayin ng gobyerno na umabot ng $80 per barrel ang presyo ng petrolyo sa world market sa loob ng 3 buwan bago magbigay ng ayuda. Pero klinaro ng kalihim, hindi ito nangangahulugan na buwan-buwan may fuel subsidy sa tuwing aabot ng $80 per barrel ang halaga ng langis. Samantala, pinulong naman ng Malacanang ang 2 malaking transport group ng Magnificent 7 at Mighty 1 sa palasyo. Tinalakay sa lunch dialogue ang modernization ng transportasyon sa bansa, din ang hinaing ng mga tsuper. Nagpahayag naman ng suporta sa inisyatibong ito ng gobyerno ang mga lider ng Pasang Mazda, LTOP, Altonap, Stop and Go, Acto, Pedjonap at Napu Bexi. Meron palang bagong grupong ganun. Nandun din sa pulong na yon sila Narciso RH14. Anong latest? Nakipagdialogo ang ilang grupo ng transportasyon sa mga opisyal sa Malacanang. Ayon sa Presidential Communications Office, tinalakay sa pulong ang mga hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa modernisasyon ng transportasyon. Kabilang sa nasa meeting ang Magnificent 7 at Mighty 1 o ang Pasang Mazda, LTOP, Altodap, Stop and Go, Acto, Pedjonap at Nafu Bexi. Humarap sa kanila sina Executive Secretary Lucas Bersamin, PCO Secretary Kelly Garafil, Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara at Transportation Secretary Jaime Bautista. Idinulog ng transport group sa mga opisyal ang kanilang concern sa sektor ng transportasyon. Tiniyak naman ni Bersamin na tutugunan ang mga ito ng kaukulang mga ahensya ng gobyerno. Nagpasalamat rin ang Transport Coalitions sa patuloy na suporta ng Pangulo sa operators at mga tsuper ng public utility vehicles. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Led. Samantala, itinanggi ng Metropolitan Manila Development Authority na gagawing 7 a.m. hanggang 7 p.m. ang number coding scheme o CARBAN sa Metro Manila. Sinabi ng ahensya na mananatili ang number codings ng alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil dito mananatili ang window hour o pwedeng bumiyahe mga sasakyan na coding mula alas 10:01 ng umaga hanggang alas 4:59 ng hapon. Una namang kumalat sa social media ang sinasabing inaprubahan na ng Metro Manila Council ang 7 a.m. 7 p.m. CARBAN sa ilang lugar sa NCR dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga sasakyan ngayong holiday season. Ayan, mabuti na lang niliwanag ho ito ng MMDA dahil ang dami hong mga nagtatanong. 7 katao naman ang patay habang 25 sugatan sa serye ng karambola ng 158 sasakyan sa New Orleans. Huwag ho kayong mag-alala, hindi ito sa Pilipinas, ito po ay sa US. Ang dahilan, mababang visibility dahil sa malalang super fog at usok na nanggagaling sa kabi-kabilang marsh fires sa Mississippi River Valley. Ayon sa Louisiana State Police, nagkarambola ang mga sasakyan sa Interstate 55 kung saan marami sa mga itong nasunog. Yung iba nahulog pa sa ilog. Kita ho ninyo, hirap pala ganun, pagka ganun kakapal yung fog. Dito sa atin, at least, smog. Meron pang bago dito sa atin, VOG. Makikita din sa mga larawan na tila tumpok ng mga makakapal na nagliliyab na sasakyan kung saan ilan sa mga ito ay nagkapatong-patong pa. Yun yung dahilan kung bakit kinakailangan na pagka tayo huwi na sa lansangan, awake na awake ho tayo, lalong-lalo na sa madaling araw. Pero yan, hindi naman yata madaling araw nangyari. Araw yan Kaya lang talagang makapal ho yung usok dahil nga po sa mga marsh fire na nangyayari dyan po sa paligid ng Mississippi River. Maganda umaga sa mga Pilipino dyan po sa Maryland, USA at sa mga suki natin dyan po sa New Zealand. Ingat po tayo sa pagmamaneho at kung medyo inaantok, huwag na humunang mag-drive
Oo, yan ho kasi kuminsan lalong-lalo na pagka maaga ka hong gumising. Tapos masama pa yung gising mo. Di ba, inaantok ka ha. Ayan, pupungas-pungas ka habang nagmamaneho. Dapat talaga nag-uultabayo kayo para magandang gising. Magandang gising every morning, di syempre maganda din ang araw ho ninyo, ha? Ano nga ba ang ultabayo? Ang ultabayo po ay produkto ng nagtataglay po ng postbiotic. Yung postbiotic ho naman, i-develop po ng mga dalubhasa dyan po sa Japan. Lumalabas po sa mga pag-aaral ng sleep deficiency o puyat at stress. Isa sa may dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance at depression. At yun nga, yung pagkagising mo, mainit ulo mo, di ba? O kaya tuloy, hindi magandang timpla mo sa isang araw. Tapos, pagharap mo pa sa salamin, kulang ng glow. Ang dami mong tigidig sa muka. Kaya ayan, lalo kang nabubuisit. Ayan, ha? Kaya para hindi humahirapan sa pagising natin sa umaga, magandang gising natin, kahit na medyo kulang ho yung oras ng ating tulog, mag-ultabayo tayo. Ayan, ha? Kailangan ho natin ng magandang tulog para magandang gising. Yung bang tulog na mahimbing ka at nakapagpapahinga ang katawan. Diyan po pumapasok ang inyong bagong kapartner, ang postbiotic food supplement na Ultap Bio. Ang ginawa ho ng Teoxys Health Ventures para hindi ho kayo mahirapan, hindi katulad ng probiotic at saka prebiotic na nakailangan naka-refrigerate. Ang postbiotic ay inilagay nila sa kapsula. Ito na may isang mga dead cell po ito. At ang trabaho po ng postbiotic, ina-activate ang commander ng ating immune system para malabanan ang sakit at mga impeksyon at nakatutulong din para magkaroon tayo ng magandang tulog. Ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Para po sa inyong mga katanungan, po pwede ho kayong magpadala ng inyong concerns. Mag-text ng inyong mga concerns sa 0917-110-6580 o dili kaya pwede din ho kayong pumunta sa Lazada, Shopee at TikTok. Doon ho kayong mag-order. Sa Zamboanga, nandyan po ito sa John's Pharmacy. Diyan po naman sa Pasmed Pharmacy sa San Pedro, Laguna. Available din po ito. At dito sa Metro Manila, malapit-lapit na. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-alas 5 na umaga, kinasuhan na ni House Deputy Minority Leader Franz Castro ng grave threat si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama ang kanyang abogado, nagtungo si Castro sa Quezon City Prosecutor's Office upang ihain ang kanyang reklamo laban kay Mayor Digong. Sinabi ng ACT Teachers Party List Representative na hindi na maaaring magtago si Mayor Digong dahil wala na siyang presidential immunity. Ayon naman kay Dean Antonio Labinia, isa sa mga lead counsels ni Castro, historical ang paghahain ng asunto kay dating Pangulong Digong. Darito ang unang pagkakataon na maharap sa isang kaso sa isang local court matapos ang kanyang termino. Oras na niyang mapatunayang guilty ang dating Pangulo sa grave threat. Maaari siyang maharap ng maximum na 6 na taong pagkakabilanggo at may multa pang 100,000 piso. Nagpapasaklolo para sa repatriation ng 120 mga OFW na naiipit ng gera sa Israel. Ayon kay Migrant Workers OIC Hans Leo Kakdak, pinoproseso na ng ahensya ang pag-uwi ng mga Pinoy na karamihan ay mga caregiver at mga hotel workers. Sinabi pa ni Kakdak na kalahati sa mga ito ay tapos na ng employment contract sa Israel. Pauwi na talaga sana ng bansa ng sumiklab ang gera. Sa Gaza, sinabi naman ni Kakdak na umaasang makakauwi ng Pilipinas ang lahat ng 137 Pilipino pero hindi pa makatawid patungo namang Egypt. Isama ho natin sa dasal natin ang ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po itong mga OFW. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na umakyat na sa 100 ang mga overseas Filipino worker na nais na lumikas mula sa Lebanon. Sa panayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, nananawagan sa gobyerno ang mga Pilipinong nasa Lebanon para sa agarang paglilikas bago pa lumalang sitwasyon sa nasabing bansa. Ipinahayag pa ni De Vega na naglabas na rin ang advisory ang mga embahada, humihimok sa kanilang mga mamamayan na lisanin ng Lebanon, gandin ang Amerika, Saudi Arabia, Oman at mga bansa sa Asia na apektado rin ng kaguluhan. Inamin ni De Vega na may mga Pinoy na nagdadalawang isip pang umuwi ng Pilipinas dahil wala naman silang aasahang kabuhayan sa kanilang pag-uwi.
Denmark, Norway, Sweden, Ukraine, Canada, South Korea, pati Saudi at Oman. Sinabihan yung kanila mga moments Lebanon, umalis na ng Lebanon. So, ibig sabihin, may situation, nababahala lahat. Hindi naman mandatory dahil wala pang gera. Hindi pang gera. At saka, ito naman ang sabi ng karamihan. Ayaw nilang umalis kasi I will quote, they have expressed reluctance to leave their current residence amidst the tension. Among the reasons are employment, concerns on financial challenges, limited deployment upon returning to the Philippines. So, nandun na sila may sweldo na. Pero palagi nangyayari ito. Maganda umaga, Pilipinas! O nga naman, kung wala nga naman daw silang aabutan dito, magbabakasakali sila doon. Tsaka lalo pa silang mapapamahal doon sa kanilang pinaglilingkuran. Di ba? Kaya lang di ba? Sana nga po, dumating ang panahon na hindi na tayo nagdi-deploy po ng mga Pilipino sa ibang dagat para doon magtrabaho. Napaka-importante sa kanila ng sweldo. Alam ba ninyo na ang sweldo o salary ay galing sa salitang salt? Maniwala ho kayo. Yan po ang kasaysayan ng salary. Noong po panahon ng Roman Empire, ng Roman times, yung kapanahonan ni Greg Servando, tsaka ni Malo Cabral. Roman Empires. Ayan, ang salt pala ay kasing bigat din, kasing timbang din ang gold, At ang mga sundalo, madalas binabayaran po ng asin. Kaya ang tawag nga po ay salary. From the word salt. Pwede nga, kaya lang dito sa Pilipinas, mahal na rin ang salt, di ba? Para tayong mga ingot. Ang lawak-lawak na mga dagat natin, pagkatapos nag-i-import tayo ng asin. Dapat siguro isa yan sa mga ituro ng i-develop na programa ho ng Department of Agriculture o ng DNR. Pagde-develop po ng mas maraming salt farm. Para doon sa mga kababayan nating pauwi ng Pilipinas, meron ho silang dagdag na pagkakakitaan. Diba? Mantakin ho ninyo, ang laki ho ng demand natin sa asin. Hindi lamang po dahil sa pagkain, kundi ginagamit po itong fertilizer. Sa livestock, laki ho ng demand ng asin. Pero higit sa lahat ho sa sa pagninyugan, malaki po ang demand natin, malaki po ang pangangailangan natin sa asin dahil yan po ay ginagamit natin pang fertilize po ng ating mga nyug. Diba? Yan ho dapat ang ginagawa ng programa, pero asan ba yung natin? Ang huling na balitaan natin tungkol sa kampanya sa asin ay yung asin law. Ni sino bang nagsulong ng asin? Para doon sa doon sa dagdag na nutrient ng asin. Yung dapat iodized salt. Si panahon pa ni Secretary Plavier, ni nating Senador Johnny Plavier, After that, wala na hong talagang programa na nagsusulong para makapag-produce tayo ng dekalidad na asin. Kaya ngayon, panay tayo imported. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga taga-DPWH. Ano nga palang nangyari sa pondo ng DPWH para sa feasibility? Tinanggal na raw ho ng malaking kabawasan daw po ang inalis sa pondo ng DPWH para sa mga pagsasagawa ng feasibility plan ng mga proyekto. Pagka ganyan, magkakawindang-windang ho talaga ang mga proyekto. Ito ho isang magandang example. Tingnan ho ninyo itong diversion road dyan po sa Zamboanga City. Diba? Yan ho ba nagkaroon ng sapat na feasibility study? Hindi man gagalaitin yan kung kayo taxpayer at nakikita nyo, ganyan po ang proyekto ng gobyerno. Diba? Yan po ay sa Zamboanga City, yung diversion road ng Zamboanga City. Mayor Dalipe, tsaka Congressman Manix, baka naman gusto nyo paimbestigahan ho ito para malaman ho natin kung sino mga dapat managot. Maganda umaga, Pilipinas! Diba nakakahiya lang ho sa mga taxpayer? Makikita mo na hindi pa ho nagagamit yung daan. 3 bisikleta nga lang daw, tsaka 3 kariton ang dumaan, nagkawindang-windang na. Ay, sus, may ginoong buhay talaga to. Pagmamalasing ka naman, hindi lang ho yan, marami pong road to my farm. Road to my farm. Road to farm to market road. Kasi karamihan ng mga daan kasi papunta ho doon sa bahay ng farm ni Congressman. Farm to market road naman.
ang halos ganyan din ang sitwasyon. Maihian ng 3 palaka, tunaw. Maganda umaga, Pilipinas. Balik tayo sa mga balita. Arestado na ang pangunahing suspect at iba pang sangkot sa pamamaril sa mga kandidato ng Cotabato City. Isang kandidato sa pagkakapitan ng sinasabing pangunahing suspect sa pamamaril at pagpatay sa 2 kandidatong kagawad at isang residente sa lungsod ng Cotabato. Sa panayam ng DCRH, kinilala ni Police Colonel Kerubin Manalang ang hepe ng Cotabato City Police. Ang umano'y prime suspect ay si Juhaliden Boyong Abdul. Batayin niya sa investigasyon, binaril nito ang kandidatong kagawad na anak ng kanyang kalaban sa pagka-barangay chairman. Nahaharap ngayon sa kasong multiple murder with double prostrated murder, violation ng gun ban at illegal possession of firearms ang mga suspect sa krimen. Lumalabas po sa investigation ang sa mga nahuli at tinuturong namuno sa pamamaril. Ito pong Juhaliden Abdul Elias Boyong, isa po siyang kandidato sa kapitan. Ang katunggalin po nung nanay, itong prime suspect natin, itong sinasabing namuno sa pamamaril, yung nanay ng isa sa mga namatay na tumatakbo sa kagawad. Patay ang re-electionist na barangay kagawad matapos namang pagbabarilin ng hindi pa kilalang suspect sa Ormoc, Leyte. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Kagawad Francisco Paking Villa, 53 anyos ng barangay Biliboy, Ormoc City. Ganda ng pangalan ng barangay nila, Barangay Biliboy. Sa investigasyon ng PNP, kumakain lamang sa isang ihawan ng biktima matapos mangampanya nang biglang sumulpot ng suspect at siya'y pagbabarilin. Nagkasana ang PNP ng manhunt operation para maaresto ang suspect. Patay naman ang isang manoy dating miyembro ng New People's Army na ngayon ay bodyguard ng re-electionist barangay chair ng Placer Masbate habang ang kandidato at isa pang individual ay sugatan. Kinilala ang napatay at bodyguard na kandidato na si Abraham Doleres habang ang sugatang kandidato naman ay si Nehemias Dilaw. Matapos itong tambangan at pagbabarili ng mga armadong individual sa Tanawan Placer Masbate na pinaghihinala ang mga miyembro din ng NPA ang may kagagawan. Patuloy pa ang investigasyon ng otoridad sa dahilan ng naturang insidente at kung ito'y may kinalaman din sa paparating na eleksyon. Ay nako, ilang araw bago mag-eleksyon lalong umiinit ang sitwasyon sa barangay at SK elections. Buti na lang malamig ang panahon. Alamin natin ang karagdagang impormasyon sa magiging lagay ng panahon sa maghapon mula kay Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Patrick, good morning. Good morning po Sir Angelo at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan, umiiral pa rin yung hanging amihan o yung northeast monsoon sa may bahagi ng northern Luzon na siya pa rin magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. At sa nalalabing bahagi naman ng northern Luzon, partikular sa may Ilocos Region, Cordillera at sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley ay magiging bahagya maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa pa rin ng mga mahihinang pag-ulan o pulo-pulong mahihinang pag-ulan o pag-ambon. At dito naman sa may bahagi ng silangang bahagi ng Central Luzon ay patuloy na nakakaapekto itong shear line o yung salubungan na malamig na hangin na nagmumula sa hanging amihan at yung mainit na hangin na nagmumula sa Karagatang Pasipiko na siya magdadala rin ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Cagayan, Isabela, Aurora at sa may northern Quezon area. At sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, kasama na po sa Metro Manila ay magiging bahagi maulap hanggang sa maulap yung kalangitan at may mga tsansa lamang ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon ay wala naman tayo binabantayan na low pressure area sa loob at labas ng ating PAR, although meron pong cloud cluster sa may silangan ng Mindanao ay mahina po yung circulation nito at hindi naman po natin inaasahan na magiging bagyo. And so far, wala pa po tayong inaasahan ng bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility o makakaapekto sa ating bansa sa mga susunod na mga araw. Kaya naman inaasahan lang natin na magpapatuloy yung epekto ng hanging amihan hanggang sa weekends at yung shear line naman ay maaari pa rin magtuloy-tuloy yung epekto hanggang sa mga susunod na mga araw. Bagamat sa may Visayas at Mindanao, may kainitan na rin po at magkakaroon lamang po ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon, wala rin tayo nakataas na gale warning sa namang baybayin ng ating bansa. At bagamat inasahan po natin yung katamtaman ng mas matataas ng mga pag-alon sa may bahagi ng northern Luzon dahil sa pag-iral ng hanging amihan. Pinag-iingat ating mga kababayan na papalaot sa mga baybayin ng northern Luzon.
Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila na 24 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio City 17 to 24. Sarap. Metro Cebu 25 to 32 at sa Metro Davao naman ay 24 to 33 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat si Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Mabuti pa sa lagyan ng panahon, meron tayong pag-asa. Ayan, basta kayo sa loto, baka sakali may pag-asa ho kayo. Oo, dami na nanalo dun. Basta, di ba? Daan-daan nga na nanalo dun. Hanggang ngayon, wala pang kapaliwanagan kung bakit may daan-daang nanalo dun. Pagkatapos yung isa dun sa daan-daang nanalo, 2 beses pang pumusta sa numero. Only in the Philippines. Maganda umaga, Pilipinas! Baka kayo may mga mahalagang lakad, magbaon ho ng family alcohol. 2 formulation ng family alcohol na pwede ho ninyo ipabaon sa inyong mga mahal sa buhay, proteksyon laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol is specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem, hindi po manunuyo ang inyong kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Ayan ho yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. May butag sa matik paminaw nato riya sa Sugbo. Maganda umaga, Pilipinas! Si Miss Dana Sandoval. Ma'am Dana, good morning. Good morning. Good morning po. Oo, meron lang mga nakapansin, bakit daw po yung ating e-passport booth hindi gumagana dyan sa NAIA Terminal 1? Yung ating pong mga e-gates, meron po tayong mga e-gates sa arrival. Lahat naman po yun functioning. Perhaps yung napapansin po yung sa departure area, ito po kasi ay nasa beta testing pa lang po. So meron pong mga suppliers that provided e-gates dito but hindi pa po final ang kontrata natin with them. But we are also procuring po mga e-gates. So nagtitingin pa po tayo sa mga suppliers dito sa departure area. But as dun sa e-gates po sa arrival, fully functional po ito. These are 21 e-gates distributed po all over in major airports. So, lahat ng arrival okay na? Yes, opo, sa arrival magkaibang supplier ng departure at saka ng arrival? Actually po, nagtitingin na po tayo ng mga bagong suppliers because itong mga e-gates po natin was procured prior to the pandemic pa. So in terms of technology, medyo luma na po sila compared then to other countries. So we're also looking at other options po na makakapag-provide po ng ganitong technology. Kailan ba siya ginagamit? Kasi nakikita namin, lalo halimbawa arrival, nung dumating ako kamakailan, hindi namin ginamit yung, ang tama mo doon, e-clip? Yes, tapa. E-clip. Oo, boot pa rin. So kailan siya gagamitin? We're actually encouraging everyone po to use the e-gates kasi open ba yun? Po niya. Yes, opo, compared marami lang po kasi na parang medyo hesitant to use it. Although kaya po meron din tayong mga tauhan on the ground to invite people to use it at magamit po nila. It lessens processing time po. Kaya po niya as low as 8 seconds in this of the usual 45 seconds. So, big thing po siya pagdating po sa pila. It's very easy to use. I-scan lang po nila yung kanilang boarding pass as well as their passport. And magba-biometrics, picture, yun na po. Very quick lang po yun. Bakit sa arrival okay na? Dapat mas maganda pagka sa departure. Di ba? How soon natin may activate yung sa departure? Kasama po siya sa mga procurement requests po natin. For 2024, kasama po dun sa budget request natin. Nakalatag po yan, 50% po kasi ng operations natin by 2026 ay i-gate po natin. So, gagawin po natin automatic. So, kasama po siya sa medium-term plans ng Bureau. So, 2024 pa yung departure? Yes, opo. Kasi medyo natagalan po yan because of the pandemic. Natigil din po yung use ng mga e-gates natin. Pero yung e-gates na yan, sabi mo, nationwide.
Yes po, nationwide na. Lahat ng mga may international arrivals tayo. Yung malalaki po, yes, meron po tayo mga e-gates doon. Sabi ni Virgilio Sakdalan, ang ganda ng guest mo, pampagwenas ng umaga. Parang kapitbahay niyo yata itong si Virgilio. Hindi naman. Teka mo muna, Ma'am Dana. Kumusta ang arrivals nga pala natin for the holiday season? For the holiday season po, projected natin tataas po yan. Particularly dito po sa fourth quarter ng taon. Ang projection po natin papalo po sa total na mga 4 million arrivals. Wow. So medyo malapit-lapit na po tayo doon sa pre-pandemic figures. Yung projection naman po natin sa departures natin, a little bit lower, mga 3.8 or so po departures. So we're expecting po ngayong undas at saka sa darating po na Paskuhan, mas magiging abala po yung ating mga paliparan. Ano yan? Mga balikbayan? Karamihan po na umuwi, historically, ang umuwi po talaga ng Disyembre, balikbayan, their families, pati po yung mga kababayan natin na outbound, mga nagbabakasyon naman po ng mga Pilipino. Okay. Pero ma'am, paano ho daw yung yung tawag dito, yung international arrivals, yung mga tourist arrivals? Tumataas po talaga yan. Malapit-lapit na po tayo sa pre-pandemic figures. By December po, tingin natin, papalo po yan, mataas-taas po talaga yung natin. Kasi for the past few months po, nasa 1 million arrivals po tayo kada buwan. Doon po naglalaro. Siguro magtataas pa ng mga 1.4 by December. Okay. And karamihan, Chinese, Korean, sinong top arrival natin? Sa ngayon po, kung hindi po ako nagkakamali, Koreans pa rin po yung Koreans top arrivals natin. For the longest time po, Koreans po talaga yung top arrivals natin, even mga pre-pandemic period. Okay, ang daming Korean store nagkalat na eh. Saka yung mga mahilig sa K-pop. Ayun, isa pa yun. No? Anyway, Ma'am Dana, thank you. So, anong timetable natin uli sa e-gate? Sa e-gates po, medium term plan po ito ng Bureau by 2026 po. So, 3 phases po yan. 2024, 25% po ng ating operations ang target papalitan ng e-gate. 25, I think 15%, and 26 yung the rest of the 10%. Okay. Bakit daw sa ibang bansa ang bilis? Like for example sa Singapore, di ba? Ang bilis ng sabagay. Iba naman kasi ang pag-embrace nila ng technology dun eh. Di ba? Tsaka, worldwide po, Singapore talaga ang standard ngayon. Nag-attend po kami ng tech forum. Singapore po talaga yung isa sa mga best countries when it comes to technology. Talaga yung nauuna. So yun yung siguro ini-emulate natin. Hindi man sabihin natin ginagaya. Pero sinusubukan po natin habulin yung mga technologies po ng Singapore. That's why we want i-automate din yung ating mga proseso. Okay. Teka nga pala, marami ng mga cruise na dumarating dito sa Pilipinas. Paano nga daw pala ang ang procedure ng immigration? Sumasakay kayo sa barko? Paano procedure nun? Yes, ang cruise ships po, ang processing po niyan, sumasakay po yung ating mga immigration officers doon sa last port of departure ng barko. At en route po habang paparating po yung barko dito, pagpasok po sa Philippine waters, saka po sisimulang iproseso yung mga pasaporte ng mga passengers po who will be disembarking the cruise ship. Ganun pala yun. Paano yung mga yung papaalis ng Pilipinas? Saan sila Ganun din po. Meron din po formalities doon. Sa barko na? We also have personnel na sumasampa sa barko who conducts both arrival and departure formalities. Ayun. Sa barko na pala pinaprocess yan. Kasi nakikita namin sa mga pier, wala namang kasing doon, wala namang immigration, So, nasa barko na mismo. Ganun yung procedure. Yes po. For cruise ships po kasi, napakarami po ng sakay ng mga cruise ships. The last one ako, personally sumakay po ako sa isa, parang nasa 3,000 yung sakay nun.
Yes, if sila po ay bumaba at pumila, limited time po kasi sila dito. They just go here for a few hours. If they go down and saka pa lang po magsisimula yung formalities, it would take so much time at kakainin po yung limited time nila dito po sa Pilipinas. Paano yung paano ang payment nun? Ang bayad nila? Yung pong sa mga immigration officers po natin, shouldered po by the shipping company yung flight po papunta dun sa last port of departure. Pagdating po dun, sasampa po yung immigration officers natin sa barko at dun po magpo-process pagpasok po ng Philippine waters. Hindi, pero yung paparating na turista, di ba, yung nila, processing fee nila ng kanilang visa? They don't have processing fee po dun sa visa. I mean, for the entry visa po, you mean dun sa mga visa required. Yes, for the visa required po, kumukuha po yung shipping agent nila ng entry visa bago pa po sila makarating dito. But yan po yung isang tinatarget ngayon ng DOT and the interagency actually is to have an option para po sila ay makapag-apply na immediately doon po sa kanilang mga visa. So yan po yung inaayos ngayon ng Department of Tourism with the interagency. Okay. Para naman at least, di ba, mas gumanda yung mga serbisyo natin. Ma'am Dana, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Anytime po. Salamat po. Salamat po. Good morning. Si Ms. Dana Sandoval mula sa Bureau of Immigration. Magandang umaga, Pilipinas! Yung airport na terminal, nakakahiya, internet natin at iba pang mga facilities. Kaya naman, baka kayo napunta ng Hong Kong o ng Singapore, wag nyo naman kumpara masyado doon. Wala naman corruption masyado. Ay, ano ba? Si Engineer Alan Cabanlong, isa pong cybersecurity expert ang makakasama natin. Engineer, magandang umaga po sa inyo. Welcome back. Magandang umaga po, Kuya Angelo. Kagagaling nyo lang sa international conference. Mabuti pa kayo, ikot-ikot lang sa ha? Kasi si Engineer Cabanlong po ay kinatawan. Paano ang tawag doon? Sa Forum for Asian Forum for Global Forum. Global Forum pala. Global Forum. Kayo ang kumakatawan sa ASEAN. Opo, ako po yung Regional Director ng Southeast Asia. Okay. Regional Director ng Southeast Asia ng Global Forum on Cybersecurity. Number 1, magkano bang sweldo ng yung Data Protection Officer at Cybersecurity Expert sa Pilipinas? Based po sa data, at saka nakikita natin, ang average salary ng Data Protection Officer sa Pilipinas ay nag-range po yan ng mga 1.6 million to 2 million a year. Ganun po yung 1.6 million a year pala to. Kala ko a month. Apo, a year. A month, mga 100 plus. 50,000. Apo, mga ganun po yung Chief Privacy Officer na salary sa Pilipinas. Chief Privacy Officer. CPO. Gaano karami ang ganun ngayon sa Pilipinas? Depende po sa company kasi ito po ay compliance doon sa ating batas na Republic Act 10173 na pinasa natin noong 2012, no? Okay. So requirement po ito ng batas na dapat kung yung kumpanya ay nagpo-process ng data, personal data, ay kailangan po nila magkaroon ng Data Protection Officer o Chief Privacy Officer, no? So, kaya lahat po ng company na yan, na whether local or foreign na nandito sa Pilipinas, ay kailangan po ng Data Protection Officer. Okay, so 1.6 million. Nakausap namin ang ang DICT. Ang sabi nila, yung mga agency nga ng gobyerno natin kulang ng DPO. yung ibang mga agency natin, kaya sabi nila, subject talaga sa vulnerability. Dahil dalawa lang yung DPO. Magkano sweldo sa gobyerno? Yes, as regards to the government po naman, ay meron po tayo tinatawag na salary grade. Actually, wala pa pong Data Protection Officer na plantilla based doon sa Civil Service Commission na table of organization. Wala pa ako nakikitang PPO na plantilla at saka Cybersecurity Officer. Wala pa pong plantilla. So, ang ginagawa po dyan ay inedesignate lang ng head ng isang departamento o isang bureau na ikaw ang hawak ng data
ikaw ang hawak na cybersecurity, ikaw ang magiging DPO natin. So, gano'n no, nakalagay din po yan sa polisiya na kung sino ang head sa government, kung sino yung head, siya yung automatically na data protection officer unless na i-delegate niyo po ito. Teka muna. Wala sa plantilla, di walang sweldo. Pagkatapos dadagdagan mo trabaho. Tapos mananagot ka pa nagkaroon ng breach o ng hacking. Di ba? Oo, ganun no, kasi wala pa po yan sa civil service, civil organization ng data protection officer na plantilla. Ano ba yun? Kailangan ba ng amendment? Kailangan ba ng batas para magkaroon ng plantilla position sa gobyerno? For DPO? So, kailangan po i-define yung position. Based po sa experience natin noon, when we were requesting cybersecurity officer, at saka yung data privacy na nag-request din. Wala pong, dapat po ina-approve po ng DBM yan in coordination with the Civil Service Commission na para magkaroon po ng ganong klaseng title. Talaga? So hanggang ngayon, Civil Service Commission, bilis-bilis. Kaya naman pala nagkakaroon ng hacking sa mga ahensya ng gobyerno natin. Di ba? I mean, dinelegate mo yung isang napakasensitibong posisyon. Wala kang dagdag na sweldo, walang dagdag na benepisyo. Pagkatapos, papanagutin mo. Di ba? Kahit sino naman siguro, kung ako, ba't ko naman tatanggapin yan? Di ba? Dinedesignate po yan, Kuya Angelo, ng isang ahensya sa kanyang, ang data protection normally sa legal nila dinedesignate yan, at saka sa yung iba naman sa IT department ang cybersecurity. So nagtutulong-tulong sila. Pero as regards sa sweldo, yun nga, kung ano yung current na sweldo mo, kung anong current salary grade mo, yun ang matatanggap mo. Kung mag-additional mo lang yan na responsibility. Wala ka talagang makukuha. Sa private pala, 1.6 million a year ang tinatanggap eh. Di ba? Oo, yun po yung average salary. Mas mataas po sa ibang bansa. Magkano sa ibang bansa? Pag pinag-usapan natin ng Estados Unidos ay nasa $90,000 to $160,000 per year yan. Kaya mas mataas sa Europa, sa Switzerland. Nasa $250,000 ang pinaka-maximum yan. Swiss franc per year. Baka i-try natin biglang magsipag-alisan. Di ba? Hindi na. Yun nga, kasi po, mataas din po yung, mataas din yung cost of living compared to the Philippines. Pero yung mga company po dito na private sector, ay mataas din po magbigay. May mga range din sa salary ng data protection officer na mas mataas sa 2 million. Depende po sa company, na pinagtatrabahuhan nila. Oo, kasi naniniwala tayo that one of the best way to address yung problema natin sa hacking, sa mga sa vulnerability natin from cyber attack, is pagkakaroon ng sapat na human resource o mga tao na tututok. Kung i-designate mo lang para bang sinabi, dito ka ha, ikaw magbabantay nito pero wala ka munang sweldo. Sino naman gagawin? Isa po yan sa elemento, na para magkaroon tayo ng matibay na cybersecurity posture sa bawat bansa, ay pagkaroon ng magaling na management ng cybersecurity at data protection. At of course, yung mga tao na gagawa sa baba. So, ano po yan? Hindi lang po kailangan isa lang. Kailangan po buong ecosystem ng cybersecurity protection at data protection ay dapat po ay sa gobyerno lalo ay dapat po ay masuportahan po ng gobyerno. Okay. Lalong-lalo na baka pagka-appointment lang at hindi naman competency pinag-uusapan, baka kung mag-anak niya lang ninyo i-appoint doon. Lalo tayo magkakawindang-windang, di ba? So, sino nag-a-accredit para masabi kang qualified ka or competent ka na data protection officer? Meron pong itinayo diyan yung meron pong standards na sina-follow ang GDPR at ng data privacy natin dito, yung National Privacy Commission, na mga standards and guidelines. At yun ho ang basihan na kung na-reach mo yung requirement na iyon, ay ikaw na po ay magiging eksperto sa data privacy.
Ito rin, uulan na tayo. May mga ina-appoint nga daw, hindi naman talaga IT. Yan ho yung isang problema sa public administration, na yung pag talaga ng mga opisyal sa isang posisyon, ay yung iba po diyan na lang kumukuha ng sertifikasyon kung nandyan ka na sa pwesto. Ay sa ibang bansa, ang ginagawa nila ay nagsiselect sila na ito yung mga kwalifikasyon, at base sa kwalifikasyon na yan, siya mamumuno sa data protection or dito sa cybersecurity. Sa atin ang nangyayari, doon sa obserbasyon, ay dyan ka muna sa pwesto, kung nandyan ka na, saka kakukuha ng, saka mo pag-aaralan yung gagawin mo. Ay, hindi naman dapat yan. Dapat po, santo ka na, para po magkaroon ng magandang outcome yung trabaho natin. At siyempre mag-reflect din po yan sa public administration system ng Pilipinas. Sabi, hindi, kailangan pa ng backer. Pero dito, at natatawa ho tayo pero this is a serious concern kasi nga po global na ho ang problema natin sa cyber attacks, yung cyber threat, it's a global concern. Kung mismong mga ahensya ng gobyerno walang sapat na taong nakatutok o nagbabantay para dito, talagang vulnerable tayo pagkatapos nagrereklamo tayo na nanakaw yung mga data natin, di ba? Tama po yan. Diba? Sino dapat kumikilos dito? Civil Service o DICT? O sa pareho? Po yan it's a whole of government approach. Mag-require po ng ang ahensya ng DICT, diba, ng posisyon, tapos ipropose sa DBM, tapos yung DBM at Civil Service, DICT, mag-uusap na kung talagang kailangan itong posisyon na to, at didepensahan po yan. Okay. Naalala ko po nung tinayo namin inaugurate namin yung Cybercrime Investigation Center, Coordination Center, ay ganun yung ginawa, dinidefine namin yung Tantilia sa para sa DBM, tapos kinukonsulta namin Civil Service na kung itong platelia na to ay meron doon sa table of organization ng Civil Service. Kaya doon, ang problema din po kami noon na wala po kami mailagay na cybersecurity position dahil po wala po sa PO namin. Wala po na-define. Okay. So dapat pala civil service to. Bumuo na muna ng posisyon at saka para malaman natin ano yung training competency, ano yung required period of years, di ba? At saka dapat siguro may tawag dito, may test ba to? DICT po ang gagawa. Test. Yung concern agency, gagawa po siya ng US, qualification standard. At isasubmit po niya sa DBM at saka sa Civil Service. Pero yung title po ng posisyon ay titingnan po ng Civil Service kung mayroon po bang ganong klaseng title. Okay. So kung wala, ay ikukumpara po yun sa pinakamalapit na existing title. For example, IT officer. Diba? Yan ho ang sa second level. Pero pag third level position ay sa PMS po yan, sa Presidential Management Service. Kasi sila po mag-verify niyan. At saka ay pwede po mag-designate ng kunyari isa kang assistant secretary ongoing DPO or cybersecurity, pwede po yan. Given up sa appointment. Pero sana naman yung ma-appoint ay yung talagang may alam. Okay. Ang Global Forum for Cybersecurity is an NGO? We are a multi-stakeholder organization. Okay. Ang Global Forum on Cyber Expertise po ay binubuo ng mga expert on cybersecurity, cyber defense, cyber warfare, cyber intelligence, buong mundo. So, kataon po ako po yung itinalaga ng Director ng Southeast Asia para pangasiwaan po lahat ng mga yan. Kaya po last week, I was in Singapore to organize the GFC regional meeting with our stakeholders. Okay. Para pag-usapan ng issues and challenges na ito. Dahil nakakabahala na po, lalo na sa Pilipinas. Yes. Maraming hacking. Sunod-sunod po yung hacking dito. At kailangan po aksyonan, hindi lang po tawanan. Kailangan po aksyonan, kailangan po ng polisiya na maayos, yung decisiveness natin in decision making. Hindi po yung sabihin natin na bayaran na natin ng ransom. So, hindi po gano'n. So, dapat po ay ayusin yan. Dapat po magaling yung strategiya natin para ma-agapan natin
yung anumang cyber insecurity, so cyber threats o cyber attacks sa ating bansa. Okay. Engineer, maraming salamat ha. We'll be in touch again. Thank you. Magandang umaga po. Opo, thank you po, Kuya Milo. Magandang umaga. Si Engineer Alan Cabanlong po, ang Regional Director for Asia o ASEAN ng Global Forum for Cyber Security Experts. Ano ho? Napaka-importante ho nito na pinagtutuunan natin ng pansin. Mantakin ho ninyo. Ala pa lang walang posisyon sa gobyerno na may tamang designation. Chairman Carlo Nograles, mukhang kinakailangan ho ninyong kumilos. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, mga taga-Barangka Drive dyan sa Mandaluyong, lakasan yung radyo. Baka nandyan ho si Sherwin Alparo, lalaking wanted sa kasong karnaping sa Pasay. Arestado naman sa Caloocan. Detalye mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. Maibutang ko Angel, tapos na maligayang araw na lalaking wanted sa batas. Makarang maaresto kagabi dahil sa mga kinasakotang kaso ng karnaping sa Pasay City. Ayon dito kay Police Colonel Robert Lacuesta, namatahag kagabi suspects na si alias Friends, 24 years old. Ito sa may Tuna Street sa Barangay 31, Paho, Caloocan. Isa sa mga pinagtataguan din ng suspect ay sa Barangay Gaya-Gaya sa San Jose del Monte, Bulacan. Bitbit by Station 1, Caloocan Police. Ayon isang warrant of arrest ni Judge Ermita Carlos Damogula o Dimagula ng RTC Branch 112 sa Pasay City. Napirmado lamang nitong January 17, 2023 sa kaso Yate Karnaping Act of 2016 in Republic Act 10883. Mula pa rin sa kaunana sa Pilipinas, DZRH, ako sa Aris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Edwin. Samantala! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May nahuli na si Sherwin Alparo. Sherwin! Alam mo, Angelo, totoo talaga na yung survey na sinasabi na 99.9% ng Filipino adult population hindi masaya. Hindi masaya kapag walang nakakawakang pera. Parang, timo si Kuya, yan lungkot ng Kuya. Si ate, malungkot din. Ayan. Ganyan, lungkot-lungkutan. Kuya, napagkit eh. Totoo, di ba? Sabi ko so, kapag nakinig ka sa DZRH, may chance kang manalo ng 1,000 pesos. Saka pa, pwede kang bumili ng karne. Kaya ang itong napuntahan natin ngayon na nakikinig sa DZRH, ayun nagtitinda na karne. Diba? Ayun si ate. Sige. Mamaya bibili si nanay ng karne niya sarili. Good morning, sir! Good morning! Good morning po! Merla Taklan! Ate Merla. Si Nanay Merla, tignan mo naman. Mukhang masigla kasi. Kumita na ho ba? Oo, konti lang. Konti pa lang daw ang kinikita. Pero mukhang dadami na yung kita ni Nanay at lalo siyang sasaya. Dahil 100% batay doon sa survey na ginawa natin, 100% ng Pilipino sumasaya kapag nakakakita ng 1,000 pesos. Nanay, lagi ka nakikinig sa DZRH? Opo, may susunod na yan si Anilo Quezon Angelo, sila Jerry Bahal, saka si Anthony Taberna. Okay, tamo, memorize. Diyan, sige. Pasahin mo na si Nanay. Sino announcer sa umaga? Yan, si Angelo Palmones. Si Angelo Palmones, bigyan ng 1,000 pesos. Ayan! O, diba? Salamat. Sige, ingat. Diba? Kumisigla talaga ang tao kapag nakakakita ng 1,000. Ayan tignan mo, kaya ng tumala. Kaya ng lumundag ni Nanay, pwede ka ng lumundag? Pwede! Lumulundag-lundag niya sa saya, di ba? Ganyan ang tao kapag nakahawak na ng pera. Kaya naman, sa lahat ng malakas ang gustong manalo ng 1,000 pesos, sumutok na sa DZRH. Baka kayo lang susunod na winner natin sa DZRH Malakas promo. RH number 6, Sherwin Badal para tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy sa
piso. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Sherwin! Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, magandang umaga sa mga taga Mandaluyong at nandyan din po sa Mandaluyong sa Bonnie Avenue Corner EDSA. Ito pong GA Tower 2 na proyekto po naman ng Westchester Realty. 20 units na naman po natitira. Ay habol na ho kayo para ho sa inyong chance na makabili ng bahay sa presyong abot kayo. Condo unit na bonggang-bongga para kang bumili ho ng 5-star hotel unit. Ano ha? 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Kasi 50,000 pesos lamang ang all-in down payment. Pwede ka nang maglipat bahay agad. Maganda umaga, Pilipinas! Nakaw! Walang plano ang Malacanang ideklarang holiday ang October 31. Ibig sabihin, may pasok sa susunod na Martes, isang araw matapos ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Pero holiday ho naman ang bakasyon ho uli ang November 1 at November 2. Ay, paano po, Angel po, si Angel Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po kay Confucius. Alam mo rin si Confucius ay Chinese. Sabi po, Latin name Confucius, pero actually ang pangalan ho niya ay hango po sa isang Chinese name. Ang sabi niya, he who learns but does not think is lost. He who thinks but does not learn is in great danger. Ako, dami ho niyan. Kaya hong mga kandidato ngayon ha, sana matuto kayo sa inyong magiging karanasan at matuto ho kayong maglingkod sa bayan, hindi yung matuto ho kayong kumulambat sa pera ng bayan.